Buksan ang aming puso, turuan mo mag-alala sa bawat pagkukuro, lahat ay makayakan. Buksan ang aming isip, sikatan ng liwanag ng kusang matang kilig, tungkuling mabanag. Buksan ang aming palad, sarili maialay. Tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sinabi ng ating Panginoon, kung tayo patuloy na susunod sa Kanya, tayo ay magiging alagad. Darating ang katotohanan sa atin at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Panginoong Hesus, sa mga pagkakataon po na kami ay nakapagsalita ng kasinungalingan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa mga pagkakataon, Panginoon, na pinipili po namin ang susundin naming mga tagubilin mo, pinipili namin ang mga utos mo, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, sa mga pagkakataon na kami ang naging dahilan ng pagkalito, ng hidwaan ng aming kapwa, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, silayan mo ang kalooban naming pinababanal ng kusa naming pagpapakasakit para sa pagbabagong buhay. Paunlakan mong pakinggan ang aming mga kahilingan, pakundangan sa pagbubunsod mong ikaw ay aming paglingkuran. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Haring Nabucodonosor, Sadrach, Mesach at Abednego, totoo bang hindi kayo sumasamba sa rebultong ipinagawa ko? Tanong ng hari. Iniuutos ko sa inyong sumamba kayo sa ipinagawa kong rebulto. Sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Tingnan ko lang kung may Diyos na makapagliligtas sa inyo. Sinabi ni Sadrach, Mesach at Abednego, Mahal na hari, wala po kaming itututol sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa pugong iyon at sa inyong kapangyarihan. At kung hindi man niya gawin ito, hindi pa rin kami sasamba sa rebultong ipinagawa ninyo. Namula si Haring Nabucodonosor sa tindi ng galit, kina Sadrach, Mesach at Abednego. Kaya iniutos niyang painiting makapitong ibayo ang pugon. Iniutos din niya sa pinakamalalakas niyang tauhan, nagapusin sina Sadrach, Mesach at Abednego
at ihagis sa apoy. Walang ano-ano'y napalundag si Haring Nabucodonosor. Pamanghang itinanong niya sa kanyang mga tagapayo, hindi pa 3 lamang ang inihagis sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. Bakit 4 ang nakikita kong lalakad-lakad sa apoy at hindi nasusunog? At yung isa, ang tingin ko'y Diyos. Dahil dito, sinabi ng hari, purihin ang Diyos ni Sadrak, Mesak at Abednego. Nagsugo siya ng anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito, naganap na nanalig sa kanya. Hindi sinunod na mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang sila'y ihagis sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Yesu Cristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Yesu Cristo. Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat ng salitang nagbubuhat sa poong Diyos ng liwanag sa tiyak at aning ganap. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Yesu Cristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Lahi kami ni Abraham, tugon nila, at kailanmay di kami naalipin ni numan.
paano mo masasabing palalayain kami? Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayang sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham. Gayunmay, pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko, ang aking nakita sa aking ama, ginagawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama. Sumagot sila, si Abraham ang aming ama. Kung kayo'y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa, ani Jesus. Ngunit, pinagsisikapan ninyo akong patayin. Gayong sinasabi ko lamang ang katotohanang narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo'y tulad ng ginawa ng inyong ama. Hindi kami mga anak sa labas, tugon nila. Ang Diyos ang aming Ama. Sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong Ama, iibigin ninyo ako, sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa ating lahat na narito sa Minor Basilica ng Jesus Nazareno. Ganun din naman yung mga nanonood po sa atin sa buong mundo through our FB and YouTube Live. At ganun din naman po yung ating mga pilgrims na narito. Ito mga nakakulay blue, kung di ko nagkakamali, kayo po yung ME group ng Magis Deo. Tama po ba ako? Ayan. At welcome po sa lahat. Alam po, nung dumating po ako dito, ay ipinabatid po sa akin na napakadami palang followers ang Quiapo Church. Ano po? Mayroong mahigit 4 na milyon sa Facebook ang followers at mahigit kalahating milyon na subscribers sa YouTube. Nakakatuwa dahil ito po ay nagpapakita lamang na itong ating pagpasok sa social media ay nakapagpapaabot ng inspirasyon sa maraming nating mga mananampalataya dito sa bansa at maging sa ibang bansa. Yun nga lamang po ay pinabatid agad sa akin na marami pong nagko-clone ng ating social media accounts. Marami po na like for example sa YouTube, lalo na, maraming nagpapanggap na ito ay official YouTube channel ng Quiapo Church. Ito po ay ilang beses nang naiulat. Marami na pong naipasara ng mga YouTube channel. Dahil nga po gustong makakuha ng maraming subscribers, dahil nagpapanggap, nagpapanggap sila yung official YouTube channel ng Quiapo. Of course, sa bandang huli, ang layunin naman yan ay makakuha po ng monetization, makakuha ng pera. Marami na pong naiulat. At katotohanan po, nung nagtagal-tagal pa, ipinakita sa akin, may mga tila live streaming ng misa sa Quiapo na nasa YouTube. Pero kung titignan nyo po, yung mga pare na nagmimisa doon ay mga pare nung una pa. Mga naunang kapatid nating pare. Makikita nyo yung mga tao, pag pinakita, may mga mask pa. Katatapos lamang nung pandemya. At akala ko po doon lang matatapos.
Noong nakaraang linggo po ay marami pong nag-message sa akin na maging yung page ko, yung Facebook page ng Father Jade Licuanan ay ginaya na rin po, no? Meron pong father na may buong salita, Jade Licuanan, pero hindi po ako yon. Ang picture ko nandoon. Sunod-sunod pong araw. Sa katunayan, sa isang araw, hindi po bababa sa dalawang accounts, Facebook account, ang ginagaya po yung sa akin. Ano po? At ang nakakalungkot po doon ay may mga mensaheng ipinararating. No? Humihingi daw ako ng tulong sa pagpapagawa ng simbahan. No? Ganong wala naman po akong ganong mensahe o panawagan. No? So ito po ay mga nanloloko, scam, ng bubudol. Ano po? Kaya napilitan po akong magpa-verify sa Meta. Alam niyo yung blue check? Pag yung pong Facebook ninyo, o may nakita kayong Facebook, pagaya po nun sa akin, yung Father Jade Licuanan, pag may blue check po yon, original po yon. Yun po yun sa akin. Pag walang blue check, ito po yung scam o budol. Bakit ko po naikwento ito? Sa tingin po ninyo, bakit po namamayagpag ang kasamaan sa isang bayan na mayroon namang mga taong may mabuting kalooban? Bakit nagtatagal? Bakit nagtathrive ang kasamaan sa isang pamayanan o isang bayan na ang mga tao naman ay sadyang mayroong mabuting kalooban? Alam niyo kung bakit? At papaano nangyayari ito? Dahil ang kasamaan, ulitin ko po dahil ang kasamaan ay nagkukubli sa kabutihan. Bakit tumatagal ang kasamaan? Dahil ang kasamaan nagkukubli, nagtatago sa mukha ng kabutihan. Tingnan niyo po yung ebanghelyo. Bakit yung mga tao, yung mga Hudyo, inuusig ang Panginoon? Talagang matatag ang kanilang paniniwala na si Jesus Nazareno ay isang huwad, hindi dapat paniwalaan. Bakit? Kasi sa paniniwala nila, tama po sila dahil sila ay anak ni Abraham. Mula sa angkan ni Abraham. Napaniwala nila ang kanilang sarili na tama at totoo ang kanilang paninindigan dahil lamang sila ay mula sa angkan ni Abraham. Kaya yun nga po ang tinukoy ni Jesus. Oo nga, ang sabi ng Panginoong Jesus, kayo nga ay mula sa angkan ni Abraham, pero bakit niyo ako ipinapapatay? Bakit niyo pinipilit na salungatin ang katotohanan? Bakit may masama kayong hangarin? Yun po ang pinakikita ng Ebanghelyo ngayon. Kaya ang hirap supilin ang kasamaan dahil ang kasamaan laging nagtatago sa mukha ng kabutihan. Kaya hindi po nakagugulat sa simula pa lang ng Ebanghelyo ano sabi ng Panginoon. Ang sabi niya, ang sino mang tuloy-tuloy na sumusunod sa aking katuruan, ang siyang magiging alagad ko. At ang katotohanan ay makikilala niya at ang katotohanan ang magpapalaya sa kaniya. Sa makatuwid, ang labanan po ngayon ng kabutihan at kasamaan ay laban ng katotohanan at kasinungalingan. Tandaan po natin, kung ako demonyo at gusto kong kunin ang kaluluwa mo, hindi ako magpapakita sa iyo na may sungay. Ulitin ko po, kung ako demonyo at gusto kong kunin ang kaluluwa mo, hindi ako magpapakita sa iyo na may sungay, nanlilisik na mga mata, kulay pula, may kaliskis ang aking mga kamay, mayroon akong pakpak na kulay itim na matulis, at nagngangalit ang aking mga bibig na mayroong mga parang laway at dugo. Hindi ako magpapakita sa iyo ganoon. Bakit? Abay, pag nagpakita ako sa iyo ganoon, tatakbo ka lalo sa Panginoon. Lalo kang magdadasal. Lalo kang magdadalo ng banal na misa. Pero kung ako ay demonyo at magpapakita ako sa iyo, maganda ang bihes, may itsura, magandang magsalita, mahinahon,
ay palagay ko, makukuha ko ang kaluluwa mo. Tama po? Yun po yung sinasabi natin na ang hirap labanan ng kasamaan kasi ang kasamaan laging nagkukubli, nagtatago sa mukha ng kabutihan. Okay? Halimbawa na lamang po, gusto mong tumakbo, gusto mong manalo sa halalan. Ano ang gagawin mo? Gusto mo manalo ikaw, yung angkan mo, mapanatili kayo sa pwesto. Ano gagawin mo? Siyempre, ipapakita mo the best foot forward. Papakita mo ang sarili mo, tumutulong ka sa mahihirap, pumunta ka dun sa mga squatter, namimigay ka, nakikinig ka sa mga matatanda, habang ang mga kamera nakapaikot sa iyo, 360 degrees. Maganda ang panlabas, pero mayroong masama na hangarin. Gusto mong magpayaman, ganun ang gawin mo. Itago mo ang iyong pagiging ganid at ilabas mo ang mukha na tila parang ikaw ay mabuti. Kaya po sa panahon ngayon, ang pinakamabuti na paraan para labanan ng kasamaan ay labanan ang kasinungalingan. Kung gusto po nating mawala ang kasamaan, pang-aabuso, ganid, pananamantala, na nangyayari ngayon mula sa pamilya, sa barangay at maging sa bayan o pamayanan, ang atin pong harapin at sulungatin ay ang kasinungalingan. Kaya hindi nakagugulat ang sabi sa banal na kasulatan, si Satanas ay ama ng kasinungalingan, the father of lies. Hanggat hindi po natin napapakita ang katotohanan, hanggat hindi po tayo namumuhay sa katotohanan, hanggat hindi po tayo pumapanig sa katotohanan, huwag niyo pong asahan na mawawala ang kasamaan. Hindi po mawawala iyan. Dahil ang kasamaan kaya nagtatagal, laging nagtatago at nagkukubli sa kabutihan. Manatili po tayo na sumunod sa Panginoon. Yun ang sabi sa unang bahagi ng Ebanghelyo. Maging mga alagad tayo. Hindi tayo maging katolikong pang Semana Santa lamang. Hindi tayo katoliko na pang Kwaresma lamang o pang Pasko lamang. Hindi po. Ang sabi sa unang bahagi ng Ebanghelyo, kung patuloy ninyong tatanggapin ang aking katuruan, masusumpungan ninyo ang katotohanan. Labanan po natin ang kasamaan sa pamamagitan ng paglaban sa kasinungalingan. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang Diyos ang walang hangganang pinagmumulan ng katotohanan, kalayaan at lakas, may hangganan ng ating isip, espiritu at katawan. Hilingin natin sa Diyos na loobin nating matamo natin ang lahat ng tao, ang kaganapang ninanais niya para sa atin. Ama, gawin mo kaming ganap. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang lahat ng naghahanap sa katotohanan, naway maging bukas at malayaw ang isip sa mensahe ni Jesus at ng kanyang simbahan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang ating mga taimtim na gawain ngayong Kwaresma, naway makatulong upang palayain tayo sa pagkaalipin ng labis na pagpapahalaga sa sarili. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang ating pagkaabala sa materialismo na umiiral sa ating panahon, naway hindi makahadlang sa ating paghahanap sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang mga may sakit, mga dukha, mga bilanggo, mga walang kaalaman at lahat ng nagdurusa,
naway makatagpo ng paglaya mula sa pasanin nila sa buhay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang mga namatay ng tapat sa Kanya, naway kalagan ng Panginoon at bayaan silang maging malaya sa kaharian ng Kanyang kalulhatian. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap. Butihing Ama, namatay ang iyong anak upang makilala ng mga tao ang katotohanan at mamuhay ng naaayon dito. Palayain mo kami sa aming makikitid na pag-iisip at pagkamakasarili upang ang aming mga isip at puso ay lumagong patungo sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo tayong lahat. O anumang kabutihan ang maaari kong ipadama, itulod ninyong magawa ko ngayon ang mga bagay na to. Naway wag po itong ipagpaliban o ipagwalang bahala, sapagkat di na ko muling daraam sa ganitong mga landas. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maitalaga nawa namin sa iyo ang gagawing paghahain ng iyong ibinigay upang aming maialay din sa layuning aming sambahin ang ngalan mo, upang ang kagalingan namin ay makamtan mula sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhan ay minarapat mong maghayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Sa pawang nais mong tubusin ng Mesiyas, sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao, sa krus nagtagumpay ang ipinakong si Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsaluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na Mahala Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Idalangin po natin na hindi lang tayo maging masunuring mga anak ng Diyos, kundi tayo rin po ay maging magalang at nagmamalasakit na kapatid sa ating kapwa. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa
sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Ikaw ang lagi kong kausap. Ikaw ang laging tinatawag. Gabay ka ng bawat pangarap. Lakas ng bawat pagsisikap. Ikaw ang tunay na kaibigan. Ito ang puso't kalooban. Ngunit hindi lahat ay may alam na Kristo ang iyong pangalan. Kristo, Kristo, bakit minsan ka lang nakikilala? Kapag nakadama ng dusa't pangamba, tinatawagan ka, sana'y maawa ka. Kristo, Kristo, kulang pa bang pag-ibig na dulot mo? Bakit ba ang mundo ngayon'y gulong-gulo? Anong dapat gawin? Kami tulungan mo. Ikaw ang lagi kong kausap. Ikaw ang laging tinatawag. Gabay ka ng bawat pangarap. Lakas ng bawat pagsisikap. Ikaw ang tunay na kaibigan. Ginto ang puso't kalooban. Ngunit hindi lahat ay may alam na Kristo ang iyong pangalan. Kristo, Kristo, bakit minsan ka lang nakikilala? Kapag nakadama ng dusa't pangamba, tinatawagan ka, sana'y maawa ka. Kristo, Kristo, kulang pa bang pag-ibig na dulot mo? Bakit ba ang mundo ngayon'y gulong-gulo? Anong dapat gawin? Kami tulungan mo. Kristo, Kristo ng buhay ko.
Announcement. Mga deboto, makakabili pa rin po sa ating Parish Finance Office. Ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Mga paalaala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin kami iyong binibigyan ng kagalingang dulot ng aming pinagsaluhan. Ito naway umampat sa masasama naming hilig upang lalong tumibay ang kalooban mo sa aming pagkatig. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinulwalhati ka namin.